kay Father Nonitz, sa inyong mga kapatid, sa pananampalataya, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Sadyang tayo bilang tao ay sanay na sanay maghintay. Ang paghihintay ay hindi na sa atin, sabi nga, iba-iba pa. Yan ay araw-araw nating nararanasan, ginagawa. Maraming klase mga paghihintay na ating hinaharap sa buhay. May mga paghihintay na kung saan taon-taon nating hinihintay. Pasko, Fiesta ng St. Jude, o anumang patron natin, birthday, anniversary, etc., etc. Yung mga yearly na pinaghahandaan natin na pinagdiriwang natin. So, etong mga paghahanda na ginagawa natin, meron din naman na yung paghahanda na kung saan hindi natin alam kung kailan mangyayari. Ito medyo mahirap-hirap na gawin na paghahanda. Nasubukan niyo na ba yun? Nagluto kayo ng masarap, nag-ayos ng bahay, nagbago ng kung ano-ano mga kortina, talagang pinaghandaan mo kasi meron kang darating na kaibigan. Kaya lang sinabi sa'yo kung kailan, hindi klaro, no? Basta dadating daw siya. So ikaw naman, excited ka at gusto mo na siyang makita. Kaya, siyempre, hindi naman masama na maghanda kahit hindi mo alam kailan dadating. Pero kapag halimbawa naghihintay ka na ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon, medyo iba na yung dating nun. Nakakasawa ng maghintay. Siyempre, tao lang, no? Kung tayo maghihintay, dapat naghihintay tayo sa meron. Ang hirap ata yung naghihintay ka sa wala. Nung kami yung mga, siguro 9 kami, na pumunta sa Rome noong 2010, hindi namin naabutan yung celebration with the Pope noong Year of the Priest, or for the Priest, 2010. Kasi hindi kami kagad nabigyan ng visa ng Italian embassy dito sa Maynila. Anyway, napunta rin kami doon at meron kaming isang pari doon na kasama, taga-Diocese of Rome siya, at siya nag-asikaso ng aming mga itinerary, mga sasakyan namin, etc. Nung siya inihintay namin, ilang oras na, hindi pa bumabalik. Sabi daw, mga 30 minutes lang siya. Hanggang sa 2 oras na wala pa din. Kararating lang namin ng Rome, di namin alam yung subway. Alam yung subway doon, may 3 layers. May papunta doon, talaga malilito ka. Kaya kailangan talaga alam nung isa, at least, para yung sasakyan mo tama sa pupuntahan mo. Kasi kung hindi, instead na pasulong ka, paatras ka ang mangyayari, no? So, doon yung siyempre, sa Italy naman, sa Rome especially, yung ticket mo, pwede ka namang dyan paulit-ulit gamitin, no? Unlike sa Tokyo, kung nakapunta na kayo ng Japan, doon, pagkalabas mo, laging deducted na yung ticket mo, kaya pwede kang mawala ng pondo sa ticket mo anytime, no? Pero doon sa Rome, hindi naman, wala namang problema sa ticket, no? Kaya lang din namin, paano uuwi? Okay, sabi namin, napaka-unfair naman ata nito. Ano oras pa kayo dadating? Sige, subukan na lang natin. Bahala na. Umuwi kahit na hindi natin paano umuwi. Pagdating namin doon sa may babaan na papunta ng subway, nandun yung pare, nagkakape-kape, nag-espresso at nakagiti sa amin. Kami naman, mga mukha lang aming mga di maintindihan kasi takot kami mawala, Yung pala talagang sinasadya na na paghintayin kami doon at maisip namin na wag na sa kanya maghintay. At siya'y naghihintay naman doon sa kabila. No? Anyway, sadyang mahirap yung naghihintay ka sa wala. Mahirap. So, etong ating ebanghelyong narinig, sinasabi dito na kapag naratnan ka ng iyong Panginoon na naghihintay, doon kung na-notice nyo kakaiba to, kakaiba. Yung boss mo ang siyang magluluto, ang siyang maghahanda, ang siyang mag-i-estimar sa'yo. Ano ba estimar sa Tagalog? Sa Tagalog. Basta yun, ang siyang
He will do everything for you, no? Just imagine, yung boss mo ang siyang gagawa nung para sa'yo, sino ka ba? Okay. Minsan, nagbibiroan kami mga pare, ano kaya kung wala talagang langit? Naku, iniwan natin ang lahat. Hindi na tayo nag-asawa. Hindi na tayo nagkaroon ng anak. Pati pamilya natin, iniwan na natin tatay at nanay natin. Talaga namang sakripisyong matindi yung ginagawa na, pagkatas wala palang langit. Siguro yung mga mother nag-iisip, may joke-joke din ba kayong ganon? So, biruan lang yon, pero kung iisipin mo, paano ka nga kaya kung walang langit? Sabi ni Saint Teresa of Avila, yung ang demonyo ganun sinasabi sa kanya, kahit walang langit, pagsisilbihan ko ang Diyos, mamahalin ko siya. Kahit walang langit, sabi niya ganyan. So, alam niyo po, sadyang ang kapalit sa ating pagbibigay, sa ating paghihintay, kapag ito ay hinintay natin mula sa tao, sayang. Sayang na sayang. Kapag tayo nagbibigay, kapag tayo naghihintay, kailangan siguraduhin natin ang kapalit ay nagmumula sa Kanya. Si San Judas Tadeo, kasama niya si San Simon, naging martir silang pareho. Sa 12 apostles, isa lang hindi naging martir. Diba? Alam naman natin lahat yun. Sa 12 apostles, lahat ay naging martir. Of course, si Judas Iscariote, nagpatiwakal, no? Nag-suicide. Iba na yun. So, sa 12 apostles, yung pumalit kay Judas Iscariote, so 12 sila ulit, no? Lahat sila ay naging martir except si John the Evangelist o John the Apostle. Si John the Apostle ay namatay dahil sa katandaan. Okay? So, according to our historical data, no? So, si San Judas Tadeo ay naging martir. Pinaghandaan niyang maigi ang kanyang pagiging martir. Ang kanyang pag-aalay ng buo niyang sarili sa Panginoong Diyos. Bakit hindi siya natakot? Bakit hindi siya tumigil na maghanda? Dahil mahal na mahal niya ang Panginoon. Magiging walang saysay po ang ating pagdedebosyon kay San Judas Tadeo bilang ating patron kung kakalimutan natin ang tumulad, ang gumaya sa Kanya. Sabi nga po natin sa theology, a devotion without an imitation is like a body without a soul. Ang pagdedebosyon na walang imitasyon o pagtulad ay parang isang katawan na walang kaluluwa. Ibig sabihin, walang buhay. Kailangan natin tumulad. Okay, hindi man natin matutularan sa Judas Tadeo ng todo-todo, ng 100%, pero ano ba yung pwede natin tularan sa Kanya? Ang paghahanda. Ang paghahanda na makita ang ating Panginoong Diyos. Ngayon po ay pandemya. Hindi ko lang alam kung ano nangyari last year. Kaya mabuti ngayon, medyo marami-rami kayo. Siguro last year, talagang kaunting-kaunti, wala halos, no? Si Father Glenn lang yun nandito halos, no? Lahat ay naka-online lang, no? At least ngayon, medyo tolerable na yung ating situation. Marami na tayo ngayon dito sa loob. Of course, kailangan pa rin tayo mag-ingat. We have to obey the protocol, no? Okay. Pero, ngayong pandemya, tayo ba ay nakahanda? Sabi niyo, Father, ano ba naman yan? Let's not talk about death. Ayaw namin marinig yung kamatayan. Naku, Father, very morbid yan. Ano yan? Yung aking mga balahiboy na nanaas.
Okay? Nananas sa mga balik, pati ho ata yung buhok ko, tumataas na rin. Pag iniisip ko ko sa kamatayan. Let's remember, di ba, tinanong ko kayo nung unang araw ko dito. Natatandaan niyo pa, lalo yung mga lecture commentator ata yun. Paano ka magiging santo o santa? Anong first requirement? Kapag hindi ka pa namamatay, hindi ka magiging santa o santo. Kailangan muna mapatunayan, patay ka na. Kaya nga there's no such thing as living saint. Although alam natin lahat sa simbahan, may mga tinatawag na miracle workers, no? Si Saint Padre Pio Pietrelcina, si Saint John Paul II, si Mother Teresa of Calcutta, si Saint Anthony de Padua, at siyempre, si Saint Jude Tadeo. Buhay pa sila, may mga milagro na. Pero, canonically, strictly speaking, the church can only proclaim a person as saint kapag siya'y pumanaw na. Hindi tayo pwedeng makapasok sa langit na hindi pa tayo dead ball. So, ganun po talaga ang buhay. Hindi natin to dapat na katakutan o isa-isang tabi. Hindi po. Kasi alam niyo po, maniwala kayo hindi. Diba? Nabanggit ko nga doon sa kapag may mga nagpapabless ng patay, may funeral mass. Diba? Pag may patay sa bahay, ano sabi ng mga matatanda? Hoy, huwag niyo nilinis ng kabao, ha? Huwag niyo nilinis, ang bawal nilinis. Walang maliligo, ha? Bawal maligo, bawal maligo. Habang nakaburo, bawal maligo. Ang daming mga tinatawag superstitious belief, no? Kaya tingnan niyo pagdating dito nung ataol, Diyos ko po Panginoon, lalo pag na-extend yung yung burol, instead of 3 days, naging 3 weeks. Oh my God, talaga namang pag ginanon mo yung ataol, grabing alikabok, bakit mo? Sabi kasi ng matatanda, wag daw. Sabi naman ng mga bata, okay lang, sumunod tayo. Baka mamaya tayo nasusunod na mamatay. Mga ganun. So, takot mo nga naman sumunod na mamatay. Sumunod ka na lang sa pamahiin. No? Pero saan pa nakasalalay ang buhay? Sa pamahiin? No. Sa Kanya. Pag oras na. Pag hindi pa, sister, hindi pa. Tingnan niyo po, kahit na ikaw ay fully vaccinated, pag oras mo na, kahit magpa-third vaccination ka pa, pag oras mo na. Hindi ka mamamatay sa COVID. Pagtulog mo kagabi, mamayang gabi, bukas di ka na magising. Ganun talaga yun. Pag oras na, sa Kanyang buhay natin. Pero, ito yung ating pwedeng gawin. Ang maghanda. Walang kasing ganda ang paghahanda. Ngayon, ang tanong, paano tayo makapaghanda? Kaming dalawa ni Father Nonitz, no? Magkasama kami sa konbento, magkatabi kami ng kwarto. Okay. Kung kaming dalawa hindi mag-uusap, para kami nasa isang bubong na wala lang, okay, anong klaseng buhay paghahanda yun? Siyempre, bilang magkapatid na pare, nag-uusap kami lagi. Minsan nga, pag hindi ko siya nakausap ng breakfast, lunch, sa dinner, binibiro ko siya, long time no see. Parang ito isang taon tayong din nagkita. So, kwentuhang walang lagot paggabi. So, andun yung tinatawag na expression of concern, expression of being wanted or so, of missing somebody. In short, andoon yung preparation natin o paghahanda natin sa pamamagitan ng ating buhay pagmamahal. Buhay pagmamahal. 28 years na akong pare at 57 years old na ako. At ngayon talaga napatunayan ko na isa lang talagang tatanong sa atin ng Diyos. Kapag humarap tayo sa Kanya, nagmahal ka ba? Nagmahal ka ba? Lalo tigit sa mga
kapwa natin na ang hirap mahalin. Nagmahal ka ba? Kami mga pare, hindi kami nandito, sabi ko nga, para maghanap ng kaaway, kundi para gumawa ng mga kaibigan. Pero hindi na talaga may iwasan na may mga parishioner na talagang, kumbaga sila is, quote-unquote, God sent. Kasi sila yung gagawa ng paraan para ikaw ay siraan. At ikaw naman bilang pare, siyempre, mahasa ang tunay na pagmamahal sa buhay mo. Kahit na sinisiraan ka na, pinagdarasal mo pa. Kahit na sinisiraan ka na, kinakausap mo pa. Kahit na halos saksakin ka na sa likod, nakakingiti ka pa. So, tayong lahat ay sadyang mapalad. Pinagkalooban tayo ng Panginoong Diyos ng panibagong pagkakataon. Itong araw na to, itong oras na to, na kung saan hindi man kayo mag-agree sa akin o mag-agree kayo sa akin, pero masasabi ko, ang bawat minuto, ang bawat oras na binibigay sa atin ng Diyos ay kayamanan. Kayamanan. Kaya nga po, katulad ni San Judas Tadeo, hindi natin dapat aksayahin ang bawat oras na binibigay sa atin ng Panginoon. Kung ano man yung ating paghahanda na dapat nating gawin, kung tayo man sa ating paghahanda ay napapagod na, naiinis na, nagsasawa na, eto po, lapitan natin ang mahal na ina. Si San Judas Tadeo, for sure, he was very close to the Blessed Mother, the Mother of Jesus. Walang apostol, walang disipulo si Jesus na hindi nagmahal sa mahal na Birhen, sa ina ng ating Panginoon. So, hilingin natin kay Mama Mary, gabayan niya tayo, protektahan niya tayo, at bigyan tayo ng inspirasyon na lalo pang maghanda. Maghanda hindi dahil sa takot, kundi maghanda dahil sa pananabik na makita natin ang kanyang anak na ating Panginoong Jesus. Amen. Ito pong una kong pagkakataon na kayo'y makasama dito sa ating parokyan. So natanong ko nga dati bakit San Judas Tadeo ang patron dito. Ang sabi nung isang nakausap ko si Father, yung developer nito Marieta Romeo Village ay Tadeo yung apelyido. Kaya sama-tama may santong Tadeo, kaya si Judas Tadeo. No? Anyway, kung ano man yung dahilan, pero alam nyo ba, sa 12 apostles, si St. Jude Tadeus lang ang mayroong debosyon ang mga tao. Alam nyo ba yun? Okay. Kaya siya ay very famous as patron of hopeless cases. No? Nung unang linggo ko nga dito, hanap ako ng hanap dun sa mga cheque na dapat kong i-deposit. Hindi ko makita. Sabi ko, St. Jude, magwa 1 week na, hindi ko pa makita. Tulungan mo na ako, mukhang wala na akong pag-asang makita pa yung mga yon. Ang dami ko pong mga gamit na dala-dala galing sa dati kong parokya. Maniwala kayo, hindi eh. Pag ganun ko doon sa andun na. So, ganun. So, anyway, pa lang yun? Initial niya pa lang na, sabi nga pagyayabang, quote-unquote. So, I believe na si St. Jude Tadeo sa isa diyang, hindi siya kailanman nang bibigo sa ating mga pangangailangan. Kung talagang ito'y magiging sanhi ng ating lalong pagiging malapit kay Jesus na ating Panginoon. Kaya nga maraming sa Thursday doon sa St. Jude Church sa may Malacanang, Thursday andun yung mga tao nagdidebosyon kay St. Jude Tadeus. Lalo na ngayon, alam nyo naman ang ating sitwasyon, no? No one can predict
even the most excellent scholar or expert in economics, in politics, etc., no one can predict until when this pandemic we will experience. No one knows. Okay? Pero, sabi nga sa ating tema ngayon, ate, pakitulungan nga ako. Kasi may copy ka dyan. Si Ate Lori. Tema natin ngayon. Yung pong tema natin, laging may pag-asa kahit may pandemya, sa patnubay tuwina ni San Judas Tadeo, patron nating sinisinta. Ayan po. Pero to make the story short, at to make that short, habang buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Kapag tayo nasa Panginoon, hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Dahil mahal na mahal niya tayo. So maraming salamat po sa inyong pagdalo at sa mga sponsors, mga nasa bahay ngayon, nanonood, maraming salamat sa inyong paikisa. At nawa, itong ating paghahanda na siyam na araw, ay magbunga rin ng ating inaasam-asam para sa mga hindi pa nakakaalam, no? Mga nasa bahay nila ngayon na nanonood, tayo po ay nangangarap na magkaroon ng bagong simbahan, bagong church edifice, simbahang bato. So, kahit wala tayong pera, so, kung gusto ng Diyos, bago ko umalis sa 2026, mayroon na kayong bagong simbahan. Okay? So, pagdasal natin to in a special way. Mabuti nga, walang ulan ngayon. Kasi kung may ulan, tiyak meron na naman dyan tinatawag na waterfalls. Okay? Sabi ko sa mga kaibigan kong pare, pumunta kayo sa simbahan ko at makikita nyo sa simbahan ko, meron dong natural tourist spot. Sabi, ano yun? Bakit? Ano ba? Hindi. Pag pumunta kayo sa simbahan ng St. Jude Tadeo sa Pasig, meron dong natural waterfalls. O, di ba? Kasi sa Bohol, meron doon sa simbahan, meron mga pinupuntahan dahil sa meron siyang balon dyan sa loob ng simbahan, may balon sa may harapan ng altar. Tayo naman may waterfalls. O, di ba? Bongga. Kaya yung ating simbahan tatayo, doon sa may unahan doon, nakaplano na meron tayong fountain. Pero itong magiging fountain natin, syempre, andun si Mama Mary kasama si Jesus. We call that image as Our Lady of Hope. No? So pagdasal natin to, hilingin natin kay St. Judas Tadeus na during our lifetime, nawa magkaroon tayo ng isang mapagmamalaking simbahan. Katulad din naman simbahan natin, pagmamalaki rin naman natin to, di ba? May natural tourist spot tayo dito, kaya huwag nyo ito'y kakahiya. So, but anyway, I'm so happy. I'm so happy as your parish priest and to celebrate for the first time the first day of the Novena Mass.